Pagkaluklok sa pwesto bilang bagong Pangulo, tinupad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa kanyang mga ipinangako noong panahon ng kampanya sa mga taga-Isla Puting Bato sa Maynila. Balitang hatid ni Trisha Zafra. Nasa 500 residente ng Isla Puting Bato sa Maynila ang sumalubong kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang solidarity dinner sa Dalpan Sports Complex kagabi. Habang hinihintay ang Pangulo, nilibang muna ng ilang artista ang mga tao. Ayon kay Social Welfare Secretary Judy Tagiwalo, ang pagtitipon ay ang unang utos sa kanya ni Duterte, ang makasama ang mga pinangakuan niya ng pagbabago. Alas 8:41 ng gabi, dumating ang Pangulo. Bago magtalumpati, kumanta muna si Freddy Aguilar. Tayo na, Pilipinas, tayo na magbago. Inanunsyo ni Duterte na bubuksan na niya ang Malacanang sa publiko ngayong termino niya. Kailangan na raw ng pagbabago sa gobyerno at maging sa panig ng taong bayan. Kayo'y sumunod lang sa gobyerno at makipagtulungan sa amin. Kagarantihan ko kayo na aangat ang buhay natin. Nangako siyang gagawing prioridad ang edukasyon, ilalaan sa pagpapaospital at pagpapagamot ng taong bayan ang hindi raw bababa sa 30 bilyong piso kada taon nakita ng PAGCOR. Kakalap din daw siya ng pondo, 1 bilyong piso kada rehiyon para matulungan ang agriculture sector. Pahihirami ng kapital ang mga small and medium enterprises sa urban areas para makapagnegosyo at magtatayo ng 24-hour hotline na matatawagan sa pagdial ng 8888. Huwag lang ho kayong magsinungaling. Just tell me the truth. Huwag kayong mag-imbento ng istorya. Pati yung totoo yung reklamo mo sa gobyerno, o talagang ikaw na may walang kain itong araw na ito, ay di madali yan. At marami tayong paraan kung paano ako makatulong. Pinakapinalakpakan ang pangako niyang tatapusin niya ang problema sa droga. Tapos na rin daw siyang magbigay ng babala noong eleksyon tungkol dito. Kaya wala raw sisihan kung may mangyari man daw masama sa mga kilalang durugista. Ako po'y nakikiusap. Huwag ho kayong pumasok dyan kasi papatayin ko talaga kayo. Hindi man siguro ngayong gabi, hindi mga siguro bukas, pero sa 6 na taon, may isang araw ka talaga magkamali ka. Pinaplansya na rin daw ang usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at mga komunista, pati MILF at MNLF. Kapag nakamit daw ang kapayapaan, ang pondo para sa armas at bala, mailalaan daw sa iba pang social services. Nagbiro pa siya hinggil sa pagresolba sa trapiko sa Maynila. Kaya kayong mga karnaper, parang wala na masyadong traffic. Kung sana po manakaw lang ninyo lahat ng sakyan dyan, nakauwi na ninyo at dali nyo doon sa ibang lugar na wala masyadong traffic. Napakahirap po ang problema na yan. At kami po sa gobyerno na humihingi ng ilang buwan para maplansya namin kung ano dapat naming gawin. Sa huli, sinabi niyang tadhana raw ang kanyang pagkapanalo. Bagamat wala raw siyang kaalyadong lider o makinarya sa Tondo, nanalo pa rin daw siya. Kaya ayaw daw niyang biguin ang mga taga rito. Pakiusap niya sa mga tao na magtiis-tiis lang ng konti at tulungan siyang maipatupad ang mga pagbabago. Trisha Zafra, GMA News.